Okay mga kapatid, ito na yung bisita ko. Ito yung nagbigay sa akin ng inspirasyon na bumuo ng maraming mga coaching kuba. Sa loob, tignan nyo po. Pati yung kanyang leather seat. Yan, pati yung kanyang dashboard. So talagang ganito rin ang gagawin natin doon sa coaching kuba na yun. Ayan, sa ating coaching pagong. Mga kapatid, ito yung isinama ko sa vlog kagabi. Ipinakita ko sa inyo na yung gulong nito talagang kumakawala. Kapag namreno, pumupunta rito. Kapag umabante naman, pumupunta doon sa harapan. Ngayon, kailangan makita to ng may-ari, engineer. Tawagan mo yung may-ari nito. Hindi muna natin itutuloy ang trabaho nito. Kasi karamihan na nagiging problema natin dito kapag sinimulan na natin yung trabaho at dumami yung mga dapat gawin, nagrereklamo yung customer. Kagabi, ang akala natin ang may problema, suspension arm. Pero ngayon, bago pala ang suspension arm nito. Kaso, kinalawang na. Yung dito, mali ang ang bushing. Hindi sila nagpalit ng bagong arm. Nagpalit sila bushing. So, mali din. Tignan mo, bumabangga na to. Sa kinalawang no. Ito, bumabangga dito. Tignan mo to. Ayan, bangga na yan dyan. Kaya pag naglaro yung upper suspension arm, tumatama doon maingay. Ngayon, ito yung buwis buhay. Ito. Tingnan nyo po mga kapatid. Yung problema na hindi stable yung gulong, kumakawala yung gulong. Ito, yung mismong kinakabitan nitong strut bar. Ito strut bar, Ito sa chassis ay tanggal na. Tanggal talaga. Ito, tingnan mo, humiwalay sa welding, Ito ay ginawa na dati. Ang problema, ang ipinang welding, tanso. Ayan, kitang-kita yung tanso. Pakita mo ulit. Ayun, Kung sino man ang gumawa nito, maling-mali yung ginawa mo. Dapat hindi acetylene ang ginamit dito. Dapat dito, welding talaga. Arc welding. Pambakal. Oo, pambakal. Yung 6011 na welding rod. Itong strut bar, yan ang umahawak dito sa suspension. Para itong crosswind. Na kapag kumakabig yung gulong, ina-adjust natin itong strut bar. Papunta ron, papunta rito. Ngayon, kumalas na to mismo. Ayan, kalas, bumitaw. Nasaan yung bareta. Ayan, sige. Ayan, kaya umihiwala. Kalas na po, Sige, lakihan mo sikwat. Pati yung chassis nito, sibak din. Talaga pong kalawangin na yung ilalim ng sasakyan nyo. Ayan. Marami na rin palang trabahong ginawa dito. Ayan, pinag-welding na to, Kasi nga po, nabubulok na. Nilagay ko to sa vlog dahil wala rito yung may-ari. Hindi po nakikita nung may-ari kasi iniiwan na lang po dito sa amin. Ngayon, marami pa ring mga tulo ng langis. Ayan, mga leaks. Tingnan nyo po, tumutulo ang langis. Ayun, doon sa may hose. Ayan. Okay. So, itong sasakyan na to, dinala dito sa amin, iniwanan, ipinark dito, ipinasok namin, inaayos ngayon namin ang pangilalim. Hindi namin alam kung ito ay low power o hindi. Kaya po minsan, may experience din namin, pagkukunin na nila yung sasakyan, bakit ganito? Bakit low power? Yung may-ari po nito, punta kayo dito para makita nyo yung naging problema nitong inyong sasakyan. Na talagang buwis buhay po kayo dito. Isang matinding saldak nito, baka humiwalay na po itong suspension. Gawa nga nung hindi na naka-welding itong bracket ng strut bar. Ito Pyong, tignan mo yung clearance ito kasi ang daliri ko, Ayan, malaki. Ito yung tamang clearance. Tignan natin yung kabila. Halika. Yan yung mata-mata lang, Mata-mata lang. Tignan mo to. Wala nga ni kukuko hindi magkakasya, ipit na Di ba? So, ang mangyayari dyan, kapag yan ay umaabanting ganun, kumakabig sa kanan yan. Kasi naka-atras tong ganun Dahil naman yan, kaya yan nasira dahil dito. Nakita nyo naman yung gulong, gumaganyan-ganyan. So, sinira niya, binunot niya nga yung bushing, Nabunot yung bushing. Dahil doon sa pumapalo-palo yung gulong. Dahil nga, sira itong bracket ng strut bar. So, ito, sira talaga to. Yung kabila, yun ang magiging basihan mo ngayon. Yun yung tamang, tamang alignment ng upper arm suspension mo.
So sana po, makarating ka rito, yung may-ari nito, hindi muna namin to itutuloy ang trabaho. Kailangan mo nang makita mo para magdesisyon ka dahil dito ay may body repair works na gagawin po tayo. Yay! Yay! Kamay. Kamay, ha? Okay, baba mo na dito. Ayan, mga kapatid, walang bulok masyado kasi na body repair na rin pala to eh. Kaya ganun. Ang nabulok din dito yung nakapatong yung sa body. Oo. Ito naman yung dating gumawa, hindi niya kasi pininturahan to. Iniwan niya lang yung pinaka galvanize. Ito talaga yung pinaka chassis niya eh. Ito yung nagpapatibay. Yung nandoon, bed lang talaga. Kaya nga malambot yung galvanizado. Pero ito talaga yung matigas oh. Ayan, hanggang dito. Solid eh, double walling siya oh. Sarado oh. Kita? Tingnan mo sa ilalim. Sarado oh. Kaya talagang siya, solid na buong buo. Kaya nandito lahat yung tibay nung body nito, kabilaan. Ang kakapal talaga ng mga yero. Hindi to masyadong masilyado, hindi katulad ng puti natin. Pero may masilya pa rin. May batak pa rin. Batak ha. Oh. Ito yung makina nung maroon. Ayun oh. Na coaching kuba natin. Pinapakalas ko na rin dahil gusto ko kapag binuo na natin yung body, pati yung engine, talagang ito wala na tayong babalikan dito. Ibig sabihin dapat maayos na. Sa engine wala namang problema yung pinaka-block niya. Yung crankshaft, yung mga connecting rod, lahat okay naman yon. Pero dito sa mga cylinder, gusto ko malaman kung maganda pa ang cylinder wall nito. Kasi kung may mga gasgas na rin yan, tulad nung nakita natin na usok na itim, baka pwedeng doon din ang problema na yon. Kaya bubuksan na ni Paring Doms. Ganito rin ang gagawin natin doon sa coaching kuba na yon. Ayan, sa ating coaching pagong. Kaya nakikita ngayon ng pintor, mayroong ngayon challenge sa kanya na kailangan mapalabas na ganito rin kahit paano umabot man lang sa kalingkingan nito. Yung magiging ganda ng ating maroon na coaching kuba. Kasi syempre, depende rin yan sa latero. Kapag ginalingan ng latero, talaga makukuha natin yung ganda nito. Kompletong-kompleto po yan, stock na stock po yan. At yung engine nito ay halos kaparehas ng engine na yon na binubuo ni Paring Doms. Ayan. So marami tayong mabibiling mga pyesa nito mga kapatid. Dahil meron tayong kaibigan na mahilig din na mag-Volkswagen na nandiyan po sa Japan. Yan. Oh. So nandito po yung spare tire, nandiyan yung tangke. Tapos ganyan din po ang gagawin natin. Pati itong cover gagayahin natin ha. Ayan oh. Ito mga kapatid talagang iba-body repair na rin to. Pati itong ilalim nito. Ito kasi yung kahit dun sa mga standard ng mga sasakyan, yung portion na to talagang yan ang nabubulok kasi yung tubig naiipon dito, nai-stuck dyan. Kaya ito talagang ooperahin yan ni Tokayo. Super ganda! Sa mga iibig po dito, ito po ay for sale pa rin. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ano po maipaglilingkod ko po sa inyo? Kasi napanood minsan sa vlog nyo na pag yung more than 100,000 kilometers, baka dapat palit na lang timing belt ba yan? Timing belt, opo, oo. Tsaka ito, pag bagong start sa umaga, meron siyang parang gano'n. Ayun naman po ay mga belt po yun doon sa pan belt, mga ganon. Opo. Pag mainit na yan, wala na yun. Oo. Pero, ang inano ko nga, yung timing belt, baka Opo. ako... Kasi Kapalitan. 101,000 kilometers na yun. Tsaka siguro dapat mag-change oil na rin ako dahil ako dito nagpa-change oil dati. Opo, Dito. opo. Ay mga 5,000 ang mahigit ang natatakbo. Kailan po ba? May isang taon na po ba yun? Wala naman. pa. Baka mga 6 months. 6 months. Pwede na po yan. Kasi po 6 months or 10,000 kilometers. Pero halimbawa, wala pang 10,000 kilometers. Lumampas na kayo sa 6 months, dapat na rin po nating i-change oil. Ang ina-avoid po natin doon, yung pumapasok na moisture, yung tubig sa loob. Mukhang dito lang din po kayo nakatira. Teresa lang. Sa Teresa, o dyan, pagkagabi, malamig po sa atin So, magmo-moisture po yan. So, yun yung ina-avoid natin na dumami, yung moisture na yon at halo doon sa langis.
Eh kung hindi nyo naman madalas nagagamit, hindi yun nawawala sa loob ng engine. Pero sir, wala pong timing belt ang inyong makina. Yan po ay naka-timing chain. Timing chain. Opo, kaya hindi po yan basta-basta mapuputol. The more na alagaan nyo po sa change oil yan, hindi po basta-basta masisira ang inyong timing chain. Yan, tahimik naman po. Pero yung naririnig nyo po tuwing umaga, yun po yung mga fan belt. Yung serpentine belt na ginamit po dyan sa inyong makina. Napanood ko kasi kaya sabi ko baka dapat ako magpalit ng hindi naman pala timing chain to. Akala ko sir, kayo nabibili nitong coaching ko ba kayo? Pwede nyo bang sakyan sir? Hindi ba ginawang pick up? Hindi pa po wala pa po yun eh. Sige nga, videoan mo nga si sir at mukhang bagay na bagay po sa inyo eh. Yan, sasara ko po makikita po kayo ng mga apo nyo ngayon na nakasakay po kayo sa coaching kuba. Sige po, start nyo po. Ayun one click tayo. Gusto nyo na po bang iuwi? Palit po tayo. Akin na yung nyo. MUX. Biro lang. Ano pong pakiramdam? Bumalik po ba yung inyong kabataan? Nung panahon natin ito ang mga sasakyan ng araw mga Beetle. Ang ganda po Yan po ay kompletong-kompleto. Ito ba yung original? Original po yan, original na manibela din po yan. Lahat. Original po yan. Sir Jojo, ito na yung Montero mo. Sir, ito steering pump. Wire steering. Steering pump, no? Kaya lang ito kasi, tinesting ko kahapon, matigas ang manibela nito, mabigat. Nagbabawas po yung fluid Tumatagas dito. Sir, yung oil seal dyan. Kaya nagbabawas yung ng fluid. Kaya akala niya tuloy yung tagas na nakikita niya sa oil na marami. Hindi sa oil dyan. Kasi kulay pula Sa ilalim lang. Nandito sa may... Oo nga, nandyan May alternator na babasa. I-check din natin yung alternator baka nabasa ng fluid. Tines ko to kahapon, Rudy. Mabigat ang manibela, kaya ayaw gamitin ni doktora. Kasi dito din mabigat yung ikot kasi pagka tagas dito, tagas ang pressure. Ito nagbibigay ng high pressure doon sa rack and pinion Minsan nga sumisirit pa to Diba? So yun, nagpalit ka na rin pala. Kaya pala to ay bagong-bago talaga ang itsura. So nagpalit na tayo ng bago. Tapos magbatanggal tayo oil pan, di ba? Oil pan, saka oil seal lang. Oil seal. So baba ang transmission. Saka yung dito sa tubig niya. Ito sa elbow. Yung lower sa upper na hose. Palit tayo. Ito umido, lipat ka sa kabila Yan ang problema mga kapatid. Kapag kayong inyong coolant ay gumagamit kayo nung hindi tama ang mixing. Nasisira yung aluminum. Yung mga coolant na hindi tama ang mixing o kaya hindi kayo nagpapalit ng coolant sa mahabang panahon, ganyan ang nangyayari. Sinisira niya yung aluminum. Nag-uumido siya. Kaya ito, palit ka rin ng hose, sigurado. Ito ba makakapasa pa sa'yo? Ikaw ang mekaniko. Okay pa naman, sir. Okay pa to? Hindi pa naman tumagos Ito, ibababa din po, Kuya Jojo, ang transmission kasi nga magpapalit tayo ng crankshaft oil seal. Hindi ko na binaba yung engine kasi reachable naman lahat ng pyesa. Maalwan namang gawin. Mga kapatid, marami po ang nagme-message sa akin at tumatawag na kung pwede daw pong mag-home service po kami para po doon sa kanilang mga automatic transmission. Kasi nga po, hindi na po nila maibiyahe or kung maibabiyahe man, ay baka hindi po sila makaakyat dito po sa Antipolo. Ngayon, may pinaplano rin naman po kami ng mga kasamahan ko po dito, yung mga anak ko, at saka yung mga technician natin, si Paring Charlie, si Paring Ner, na baka pwede naming gawin yung talagang hindi na makatakbo na sasakyan dahil sira ang inyong mga automatic transmission. Papupuntahan po namin ng tao namin yan, paseservisan namin yan, ipupull out ang transmission, ipupull down ang transmission, dadalhin dito sa Antipolo at aayusin namin. At kapag naayos na, ay babalik sila upang i-mount or install yung transmission. Ngayon, hindi po iyon sa lahat ng mga sasakyan. Siyempre, yun yung mga talagang hindi masyadong mga masiselan. Kasi kapag masiselan ay talagang dapat dito po yan dadalhin sa Antipolo. Kasi po may reprogramming yan, may relearn yan. At siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon ay basta-basta mo na lang ibababa. Lalo na yung mga sasakyan na highly komplikado, yung kanilang mga electronic system, hindi pwedeng ang magbababa lang ng transmission ay yung aming mga technician.
talagang kailangan ay nandito po sa Antipolo. Ito po mga kapatid ay trial lang. So ito po ay gagawin lang namin dito po sa Metro Manila. Hindi pa po kasama yung mga nasa probinsya. Ngayon, kung meron naman po kayong budget, mas the best po talaga yung isakay nyo po sa tow truck. Kontakin nyo po si Miss Sally ng Motor Trust at humingi po kayo ng discount. Ngayon, trial lang po ito. Within Metro Manila area, papupuntahin namin ang mga staff namin, yung mga technician namin para i-pull down ng transmission. May dala silang JO at wala po kayong ibibigay na kahit magkanong pera dahil sagot po namin yon. May dala silang service na pagsasakyan ng inyong transmission. Pero hindi po ito para sa lahat ha. Yan po ay screen muna namin, kakausapin muna namin kayo kung ano ba yung sasakyan na yan. Kasi kung yan ay maselan na sasakyan, hindi po natin gagawin yon. So, yung mga madadali lang din naman po na i-overhaul at hindi masiselan yung mga makina, yung mga electronics, yung mga computer, yan lamang po ang papasok dito sa mga pinaplano namin na pwede namin kayong servisan at i-pull out ang mga transmission po ng automatic. At ito po ay para lamang doon sa talagang wala pong kakayahan na magbayad po ng tow truck. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans, sa aking pong YouTube channel. Sana po, kung nakakatulong po ang aking mga vlogs, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po, at maraming salamat po sa inyong lahat.